Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating pong babasahin para sa ating teksto ngayong umaga. At buksan po natin muli ang ating mga Biblia sa ating teksto sa nakaraan. Ito po ay sa Genesis chapter 3 verses 1 to 6. Genesis chapter 3 verses 1 to 6. Kung nandiyan na po kayo, sundan po ninyo at basahin po natin. Sabi po niya, "Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, 'Did God really say you must not eat from the tree in the garden?' The woman said to the serpent, 'We may eat from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.' 'You will not surely die,' the serpent said to the woman, 'for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.' When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate. She also gave some of her husband who was with her, and he ate it." Tayo po ay lilipat sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, Ephesians chapter 2, verses 1 to 3. Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. "As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us who live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature, and following the desires and thoughts, like the rest, we were by nature objects of wrath." Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay makakaupo na. Purihin ang Panginoon. Pag tinignan ninyo yung ating nakaraang video, umabot po tayo ng mahigit 1 oras. At nangako ko sa inyo na ipagpatuloy ito sapagkat kakaunti lamang ang bahagi na aking natalakay o na ipakita sa inyo. Isang bagay lang ang tandaan natin tungkol dito sa ating tinatalakay sa ngayon na serye tungkol sa obedience. Pag tinignan ninyo ang kabuuan ng Biblia, makikita nyo na parang dalawa lang ang uri na ipinapakita. Uri ng tao. Ang masunurin sa Diyos o nagtitiwala sa Diyos na nangangahulugan ng kanilang pagsunod. Gayon din naman ang mga ayaw sumampalataya na nagre-resulta ng hindi pagsunod sa Diyos. Nagbigay ang Diyos ng mga utos niya, utos sa pamagitan ni Moises para sa Israel, at sa ating kapanahunan bilang kabahagi ng kanyang iglesia ay utos ni Kristo na sinabi niya, "Teaching them to obey all that I have commanded you." Paulit-ulit kong laging ginagamit ang talatang ito. Actually, hindi lamang po ko, kundi lahat halos ng iglesia na nangangarap na gumawa ng tagasunod ng Panginoon. Ang ipinapakita ko sa inyo na problema lang ng marami ay hindi mapagtanto sa sinabi ng Panginoon, "Teach them to obey all that I have commanded you," sapagkat hindi nila matanggap na may bagong tipan ng Diyos sa kanyang iglesia sa ngayon, hindi na ang Israel, at meron din siyang bagong batas, pamantayan para sa kanyang tipan at batas para sa kanyang kaharian. At yun ang ginagawa natin sa iglesia ito. Malinaw na may mga batas ang Panginoon, hindi ito parang pangkalahatan. I mean, general, na katulad ng isinagot niya sa nagtanong, "What is the greatest commandment among the law?" At ang sabi ng Panginoon, "The greatest commandment is this, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. And the second one is to love your fellow man as you love yourself." That is the general o kaya ay kabuuan ng kautusan sa Old Testament. Pero hindi natin maalis na mayroong mga specifics. Specific na sinasabi ang Panginoon sa 4 na uri ng kanyang mga batas para sa mga Israelita. I mean, mga kapatid, kung hindi pa ninyo naririnig yung 4 categories of the law, ay merong tinatawag na moral law, that is the 10 commandment.
na talagang mabigat na nais sundin ng Diyos ng kanyang mga pinili. And then we have the social law o civil law na pakikitungo ng Israelita sa lahat ng kanilang mga kapaligiran. Pagkatapos ay meron tinatawag na sacrificial law o kaya ay Levitical law. Ito yung tungkol sa mga paghahandog. Yan ay alam na alam ng marami na tinapos na ng Panginoon Kristo kaya wala nang naghahandog. Pero meron pa rin mga gumagawa niyan, lalo na dito sa Roman Catholicism, na sila ay naghahandog pa rin na parang kulang ang ginawa ng Panginoon. But anyway, meron pa rin akong nakita na uri ng batas ng Diyos sa Old na kung saan ay tinatawag ko na commemorational law. Ito yung mga batas na sinabi sa mga Israelita na kailangan nilang ipagdiwang, minsan ay taon-taon o kaya ay kapistahan. Ito ay mga tinatawag na commemorational law, na tayo naman ay merong tinatawag na breaking of bread o kaya ay huling hapunan na kailangan natin ay ipagdiwang o kaya ay alalahanin. Iniutos ito ng Panginoon, do this in remembrance of me. So, nangangahulugan that there is law for the Old Covenant people and we have the law of Christ in the New Covenant na hindi ganong pinapansin ng maraming iglesia sa kasalukuyan. Mga kapatid, nais kong sabihin na punong-puno ito sa Biblia. It's either people are obedient to God and they were blessed, especially in the Old Testament. At ganun din naman sa New Testament, inaasam ng Panginoon na sundin siya. Subalit hindi ito naninigurado na magiging maalwa ng lahat ng bagay sa buhay ng kanyang iglesia once na sila ay sumunod. Sinasabi ko na in fact, all of the apostles were killed or kaya ay murdered because of their faith and obedience to God. Can you say amen? Amen. So dapat natin alam ang bagay na yan, na hindi dahil ikaw ay masunurin ay pagpapalain ka material, yan ay sa Old Covenant, at pagkatapos ay walang mangyayari sa buhay mo. Indeed, sabi ng Panginoon, in this world, you will have tribulation. Sabi ni Pablo, Acts 14:22, we shall go through many hardship to be able for us to enter the kingdom of God. At marami pang talata na nagpapakita na talagang ang mga Kristiyano ay susuong sa mga kahirapan, pero ginagamit ito ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng gantimpala sa walang hanggan at maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. All of the hardships and difficulties and adversities we are experiencing, God has a goal. Ano ang goal niya? Ang goal niya is Christ-likeness sa buhay natin. Can you say amen? Amen. Pag hindi yan ang goal natin sa buhay hanggang sa ngayon, mga kapatid, ay namamamali tayo. Mamamali tayo na akala natin kapag ka may problema na, ay akala natin parusa na ng Diyos sa atin. Natutuwa ako na marinig na kapag ka parang kampante na ang buhay ninyo, ay nagtataka kayo na iniisip baka hindi na ito sa Panginoon. And likewise, minsan na iniisip ko rin ang bagay na yan sapagkat yan ang katotohanan sa mundong ito. Kung wala kang gagawin, gusto mo makampante, ibibigay sa iyo ni Satanas. But when you obey God, mga kapatid, you will be tested from there. At kailangan ay alam mo kung paano ka tumugon sa mga adversities sa buhay mo para sa ganon ay ma-attain yung Christ-likeness. Nagbigay lamang po ako sa inyo ng 2 punto sa nakaraan. Bakit ang tao ay nagkakasala base sa ipinakita ko sa inyo sa aklat ng Genesis, chapter 3, verse 1 to 6. Ang unang-una na sinabi ko sa inyo is about the discontentment, dissatisfaction. Para baga ang Diyos ay nagkulang sa mag-asawa na alam natin sa ngayon na ibinigay ng Diyos ang lahat o kaya ay inihanda ng Diyos ang lahat bago niya lalangin ang tao. Ang tao ay walang naitulong, naiambag sa paglalang sa lahat ng bagay, pero ang lahat ng ginawa ng Diyos ay para sa ikabubuti ng tao. Can you say amen? Amen. And in thinking about that, mga kapatid, sa atin ay hindi naman tayo nahuhuli sapagkat sinabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be added unto you. Nga lamang,
ay kailangan maalis sa atin ang pagiging makamundo na siyang unang-unang tinatanggal ng Diyos sa atin, sa ating mga puso. But we also have to overcome yung desires of the flesh. Binabanggit ko sa inyo yon sapagkat yan ang sabi ng 1 John 5:4. 1 John 5:4. Bilang mga anak ng Diyos ay we have overcome the world. God has given the Spirit to us. But also there is the desire of the flesh na patuloy na gagana yan kapag hindi natin ito pinatay. Kaya sabi ni Pablo, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Yan ay nasa Colossians 3:5. So pangalawa na ibinigay ko sa inyo is about unbelief. Unbelief of the Word of God. Kung tinanggap lang sana ng tao yung sinabi ng Diyos, because from the day you will eat of it, you will surely die. At pinaniwalaan nila na mamamatay sila kapag ka sila'y kumain, ay hindi sana nila ginawa yung bagay na yan. But because they disbelieved the Lord, ay nag-start silang gumawa ng hakbang para suwayin ang Diyos sa kanyang sinabing yon. Sa ating oras sa nakaraan ay humaba tayo. Sabi ko nga, mahigit 1 oras yung ating mensahe, kaya hindi na ako nagtuloy sa pangatlo, at ngayon ay palagay ko ay tutuloy ko pa rin ito para sa ganoon ay malinaw na makita, sapagkat ito ay prominenteng talata, nakikita yung mga pagpasok ng kasalanan, pero kailangan din natin makita ano ang dahilan bakit nahulog ang tao sa kasalanan. Bakit nila hindi sinunod ang Diyos? Nakapagbigay na nga ako sa inyo ng dalawa. At yan yung discontentment. And pagkatapos ay yung disbelief or unbelief na ginawa ng tao. Ang nais ko ipakita sa inyo, mga kapatid, ay yung pandaraya ng dyablo naman. Though medyo napasadaan ko na ito sa nakaraan, ay kailangan patuloy kong mailahad sa inyo sapagkat naniniwala ako na kung paano itong ginawa ng dyablo kay Adan at kay Eva, na siya rin niyang ginawa sa panahon ng Panginoon Kristo, ang kanyang strategy ay nananatili. Say amen. Amen. Ganun pa rin ang dyablo. He is using the world. He is using the flesh. Nais ko na namang sabihin sa inyo, ang Kristiyano o ang Kristyanismo ay inaasahang hindi ignorante sa pamamaraan ng dyablo. Sa 2 Corinthians 2:11 ay sinabi ni Pablo, we are not unaware of the schemes of the devil. That means, mga kapatid, na inaasahan na tayo mga Kristiyano ay hindi na ignorante sa pamamaraan ng dyablo para hindi na tayo maihulog sa kasalanan. Ang Panginoon ay hindi siya ignorante. So, alam na alam niya kung paano ito sagutin, at sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay hindi nahulog sa kasalanan ng Panginoon. And so, likewise, ay ipinakita ko sa inyo sa nakaraan na talagang pinahalagahan ng Panginoon ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Not that He cannot sin, sapagkat sabi nga ng John 6:38, ay itinalaga talaga ng Panginoon ang kanyang buhay para sundin ang Diyos. For I didn't come to do my will, but to do the will of Him who sent me. Yan ang sinabi ng Panginoon. And so, if we are like the Lord Jesus Christ in that aspect, na una, alam natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, ay gusto nating sundin ang Diyos, talagang mahirapan sa atin ang kaaway. You know, ang discerning ng mga Kristiyano, mga kapatid, ay nagpapasimula sa understanding of the Word. Marami ay mali ang kanilang discernment dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos. Our judgment also comes from knowing the Word of God. Ang ignorance of the schemes of the devil ang isa sa mga dahilan kaya nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan. But anyway, it seems na dito lang nila na-meet ang kaaway. Pero makikita nyo, mga kapatid, na una kong binigyan sa inyo ay ang hindi nila pagtitiwala sa salita kasi ng Diyos. Now, ang nais kong makita natin sa pagkakataong ito ay yung pamamaraan ng dyablo. Makikita natin sa verse 1
yung he questioned God's word. He questioned God's word. Na sinabi niya, did God really say you must not eat from any of the tree in the garden? So, pumapasok siya doon sa pakikipag-usap sa babae. Ang problema dyan ay in-entertain ng babae yung pagpasok sa pakikipag-ugnayan sa dyablo. Now, dahil marahil ay hindi niya kilala kung sino ito. Sa atin ngayon, alam natin na kapag ka nagsalita, ang ahas sa atin, malamang ay tatakbuhan natin. Can you say amen? Amen. Pero, paano naman yung donkey na sinakyan ni Balaam na nagsalita rin sa kanya para sa ikabubuti niya? But anyway, mga kapatid, it's not normal sa atin ngayon na kapag ganito, kakasangkapan ng dyablo, ang palagay ko ang mahalaga sa atin ngayon ay gamay natin ang salita ng Diyos, alam natin ang sinasabi ng Diyos, dahil ang dyablo ay nananatili na siya ay tuso. Lagi ko sinasabi itong mga sasabihin ko na naman sa inyo mga kapatid, ang mga babala tungkol sa kaaway, na dinaya niya ang 1/3 ng anghel sa langit, na isama niya ito sa pagrebelde sa Diyos, and that is how the devil is skilled. Napaka-skilled ng diablo sa pandarayan. Nadaya niya si Adan at si Eva, na perfecto ang kanilang kaisipan. Hindi ba kayo matatakot yan? At sinabi ng Biblia na He controls the entire world. 1 John 5:19. And then, pagkatapos ay binabalaan pa tayo ng Revelation 12:9 na isinama niya ang buong mundo sa pagtalikod sa Diyos, o kaya He led the whole world astray. So, ganito katindi ang dyablo. Ngayon ay pinapakita ko sa inyo na ang una niyang inaatake ay ang salita ng Diyos. Pag hindi natin gamay ang salita ng Diyos, mga kapatid, marahil ay hindi dapat kayo, kundi sa mga kasama kong mga mangangaral na pastor. And I see truth, mga kapatid, na ang daming mga mangangaral, hindi sila ganong kagamay sa salita ng Diyos. They just want to have a message on Sunday. Usually ay kung saan-saan galing, napakinggan nila, o kaya ay napag-aralan nila sa online, nakuha nila sa online. Ang kanilang goal ay nakakalungkot kapag ka-entertainment. Hindi yung katotohanan na marinig ng mga tao, nandun na kaagad ang madaling pandaya ng dyablo sa kanila. So, nais ko sabihin sa inyo, every time the devil attack the word of God is to give you doubt on the truth. Pagdududahin kayo sa katotohanan. And that is still how the devil works. Marahil mga kapatid, hindi niya kailangan lumabas bilang ahas o anumang hayop sa ating harapan. As long na nandoon yung ipinaplas niya sa ating isipan na laban sa salita ng Diyos. Una, pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, yari ka na kaagad kay Satanas. Sinabi ko na yan sa nakaraang video. Bakit? Kasi yun ang aatakin niya. Bibigyan kanya ng mas maganda kaysa sa sinasabi ng Diyos. Ina-attract niya ang iyong kaisipan sa mas maalwan, mainam, katanggap-tanggap kaysa sa sinabi ng Diyos. Alam natin ang katotohanan ito, na sinabi ng Diyos, kapag kumain kayo, mamamatay kayo. Sinabi ng diablo, kumain kayo, hindi kayo mamamatay. Magiging matalino kayo, mabubuksan ang inyong mga mata, at magiging parang Diyos kayo. Kung kayo si Adan at si Eva, ano ang tatanggapin ninyo? I'm so sure, mga kapatid. Now, kung nagawa niya ito kay Adan at kay Eva, tayo pa kaya sa ngayon sa ating kapanahunan? At ulitin ko na naman na kapag tayo ay pabaya sa salita ng Diyos, medyo malamya ang ating pagtanggap, pagkilala sa salita ng Diyos, He can easily distort the Word of God, at pagkatapos ay may hulog niya tayo sa kasalan. Ulitin ko na naman itong sinasabi ko lagi, hindi lamang sa inyo, na kita nyo naman ang diablo talagang naitago niya ang mga batas ni Kristo. Hindi lamang sa panahong ito na naririnig na natin itong mga ito. Maalala ko na kahit ako nung may nabit ako na Kristiyano na sinabihan ako,
iba yung batas ng Diyos sa Old Testament para sa Israel at yung para sa mga Kristiyano, ay nung una hindi ko mapaniwalaan yun. Sabi ko nga, pag yung taong yun ay makita ko muli, yayakapin ko talaga. Pinuntahan niya ako rito, pagkatapos ng gawain, and he was going house to house. Sa pride ko, ay, siyempre, Bible reader din ako. Pero kahit Bible reader ka pa, kapag ka ang Diyos hindi pinapaunawa sa iyo, wala ka talagang magawa. Now anyway, ang Diyos ay naging mahabagin sa akin, ipinaunawa niya ito, at ngayon, ay talagang nagbigay ako ng daan para maisulat ang mga batas ni Kristo. Ni-research ko po yan, and kailangan ito ng mga tao. So deception often begins by causing people to question God's word, which are clear. Pag klaro na yung salita ng Diyos, rarasonan mo ba? Yun ang problema. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Yun ang bantayan natin sa ating buhay, na nakalahat na sa atin ang katotohanan, pero ito ay pinagdududahan pa natin. Mga kapatid, alam ba ninyo ito? Makinig kayo rito. The Bible is clear. Tinapos na nga ito ng Diyos. He has given us all the New Testament. The apostles have to discover from the Old Testament kung ano yung paano nila isabuhay, and also through the guidance of the Holy Spirit, yung nasa Old Testament. Kailangan buksan sa kanila ng Diyos yung mga bagay na yun para maisabuhay nila sa essence niyang New Covenant, meaning maitugma nila sa mga itinuro ni Kristo. That is how the apostles have to deal with the Old Testament. Pero sa atin, malinaw na. Andiyan na ang New Testament na ipaliwanag na ng mga apostol, maging ang mga batas ni Kristo. Makinig kayo rito. Christ, when He came, He issued His commands. As a lawgiver, hinula yan ng paulit-ulit sa Old Testament na magkakaroon ng tagapagbigay ng batas na bago. At walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Diretsa ang binanggit doon sa Hebrews 1:1 and 2. Now, when Christ came, minsan ay nagbibigay lang siya ng pananalita ayon sa sitwasyon sa kanyang mga alagad. And most of those commands are to His disciples. Bakit kaya? Kasi hindi naman iintindihin ng hindi tagasunod ng Panginoon ang mga batas ni Kristo. Amen. Kaya pala, kapag ka ang church o kaya ay pastor ay hindi nga alintana ang mga batas ni Kristo, baka hindi siya tagasunod. Kanino siya sumusunod? Mamaya, papakita ko sa inyo. Mula doon sa ikalawang bahagi ng teksto natin, sa aklat ng Efeso, ang mahirap lang, baka pati tayo itatamaan. But anyway, yun ang salita ng Diyos. Ito ay pag-ibig ng Diyos sa atin na ine-expose tayo sa ating mga kamalian. Say amen. Amen. Now, the Lord came and issued His commands. Pero, mga kapatid, doon sa mga buhay ng mga mananampalataya, pagpapaliwanag ng mga apostol, doon natin makikita yung mga application noon. Kalimitan na hindi masyadong binibigay ng Panginoon. Diretsahan lang yung sinasabi. And yun ay depende sa banal na Espiritu how He dealt with us. Sana nakukuha nyo ang ibig ko sabihin sa bagay na yan. So, the second thing na ginawa ng Diablo sa salita ng Diyos is that he denied God's warning. You will not surely die. Mga kapatid, alam niyo, yan ang pang-engganyo ng Diablo eh. Sabi ko nga, laging mas maganda ang offer ng Diablo kaysa sa salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nabubuhay sa gawa ng laman, hindi ka nalalayong magiging biktima ng Diablo. Kaya nga kailangan maborn again ka. Papatayin ng Diyos yung lumang kalikasan sa atin. Roma 6:6. Pero nandoon pa rin ang laman na sinabi naman ni Pablo, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Kailangan din nating patayin. Bahagi natin yon. Na kung umiiral ito, ay kailangan alam natin, I have to overcome this. Kailangan mapagtagumpayan ko ito. Now, if you live in the flesh, kakagatin mo talaga ang offer ng kaaway sa buhay mo.
So, do you deny the Bible's warning in your life? Ano ibig sabihin nun? Kapag ka-against doon sa tila masarap sa buhay mo, katanggap-tanggap sa'yo, pakinabang para sa'yo, nagtatakip ka na ng tenga. I mean, mga kapatid, hindi mo kailangan gawin yan, kundi pinapalagpas mo lang. Hindi para sa akin yan, ayaw ko yan. Masakit para sa akin yan. Mga kapatid, every time na tayo in-expose ng Panginoon sa Kanyang mga salita, it is a light because we have a darkened nature. Nandiyan pa rin tayo sa laman. Malalim yung sabi ng John chapter 1 na ang Panginoon ay nagluwanag sa Kanyang o sa sanlibutan at Siya ay tinanggihan. Bakit? Ayaw nila ng kaliwanagan ng Panginoon. Kung sa church mo gagawin yan, at ang church ay tatanggihan ang liwanag ng salita ng Diyos, that's the same thing, mga kapatid, na tinatanggihan natin ang Panginoon Kristo. And so, tandaan ninyo ito, na ang church talaga ay ine-expose ng Panginoon sa Kanyang mga salita sapagkat nais ng Diyos ng iglesia na walang bahid, walang kulubot, walang mantya, at ito ay magiging malinis. Read Ephesians 5:27 and then 2 Peter chapter 3 beginning verse 11 to 14, makikita nyo ang layunin ng Diyos sa Kanyang iglesia. All of that, in summary, ay Christ-likeness. Sabihin natin, Christ-likeness. Christ-likeness. Yun ang goal nun. Because that is Christ. Wala siyang bahid, walang kasalanan, walang kulubot. At tayo ay inihahanda ng Panginoon sa Kanyang walang hanggang kaharian, sa ganoong kalalagayan. Say amen? Amen. Basahin nyo sa inyong mga bahay ang 1 John 3, beginning verse 1 to 3, at makikita nyo katotohanan ng aking sinasabi. Alam nyo mga kapatid, false teachers often minimize and deny the consequences of sin. Ulitin ko ito. False teachers often minimize and deny the consequences of sin. Bakit ang dami ng mga nagsasabing Kristiyano ay agad-agad talaga nilang tinatanggap ang once saved, always saved? It is like what happened in the Garden of Eden. Nasabi ng Panginoon, pag nagkasala kayo, pag sumubuhay kayo, mamamatay kayo. Ang daming preacher ngayon, pagpatuloy ka sa kasalanan, God loves you. Hindi ka mawawala sa Diyos, sapagkat ang Diyos pinili ka. Ayos, ano? Ingat kayo sa mga ganyan. Yan yung mga sinasabi ko, na hindi nila alam na may dalawang uri ng pananampalataya. Pananampalataya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan ang sinasabi ng Efeso 2:8 sa 9. At pang-araw-araw na pananampalataya sa Diyos. Yan ang sinasabi naman ng aklat ng Santiago 2:14 hanggang huling talata na ang mga Kristiyano ay dapat mabuhay sa pananampalataya. Can you say amen? Amen. So, yung iba, pinagsama na doon lahat, hindi nila nakita yung katotohanan yon. Ang kinuha na lang na madali ay yung Ephesians 2:8 and 9. Tayo ay naligtas hindi sa pamagitan ng ating kagagawan. Ibig sabihin, tatanggihan mo na ngayon ang mga batas ni Kristo kasi wala ka nang gagawin, ligtas ka na eh. Diba? Lahat ng mga warnings dito sa Biblia na mabibigat, sasabihin mo, ay hindi yan sa Kristiyano, ay hindi yan na born again na totoo. Oh, what a palusot. Yan ang mga palusot na mga inangkin na sila'y ligtas dahil lamang sa one-time na decision to believe in the Lord. Mga kapatid, satanic yan. Sasabihin ko sa inyo, satanic yan na dahil lamang sa one-time na decision mo ay ligtas ka na forever. Sabi ng isa sa akin, ibig ko sabihin, ang Diyos ay bigay-bawi. Sabi ko hindi. Hindi mo pinapahalagahan yung pagliligtas, pagpapatawad ng Diyos sa iyo kasi hindi mo inaalam kung anong mga batas ni Kristo para hindi ka na magkasala. Yun ang mga argumento nitong mga once saved, always saved. Huwag kayong padadaya sa mga ganyan, madaling kaligtasan. Kahit ako, gugustuhin ko yan. Kung hindi ako nagbasa ng Biblia, at hindi yung basa na pautay-utay at madampot-dampot, yayariin ka talaga ng kaaway dyan.
na walang pagpapakumbaba at pagnanais sa buhay, ang iyong natututunan, the devil will deceive you. Pangatlo ay, he misinterpreted God's character. God knows that when you eat from it, you will not surely die. Ano sinasabi ni Satanas sa tao? Yung karakter ni God na mahabagin, pagmahal na ibinigay ang lahat ng bagay, pinapalabas ni Satanas na, alam nyo, pinagdamutan kayo ng Diyos. Hindi ba? Andiyan pa ba kayo? Amen. Mga kapatid, sinabi ko nga na noong bago lalangin ng Diyos ang tao, nilalang muna ng Diyos ang lahat ng bagay para alam ng tao na concern siya ng Diyos. Amen. So wala siyang ginawa, pero ang ginawa ng diablo na binabago ang tila baga ang Diyos ay nagdadamutan ng tao. Mga kapatid, sa New Covenant, talagang hindi naman tayo para sa mga bagay na material sa mundong ito. Can you say amen? Amen. Mas nanaisin ng Diyos na magmana tayo ng walang hanggan at minsan ay kapalit nito ang mga temporaryo sa mundong ito. Kaya nga pinag-iingat tayo ng Biblia na sinabi pa nga ni Apostol Juan, do not love the world or anything in the world, for if you love the world, the love of the Father is not in you. Kaya kung ikaw ay worldly, sabihin natin, worldly, Worthy. vulnerable ka kay Satanas. Sapagkat ang diablo, ginagamit niya mga bagay sa sanlibutan ito para tayo akitin sa ating laman at magkasala sa Diyos at magumon sa mga ganyan. Mga kapatid, hindi yan pwedeng ipalit sa ating walang hanggang buhay. Hindi na sana sinabi ng Panginoon, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Kung okay lang pala na tayo'y magtamasa sa mundong ito, and then meron din tayo sa langit. No? Piniprepare tayo ng Panginoon sa mas magandang buhay sa walang hanggan. Amen? Amen. Sa palakpak mo para sa ating Diyos. Lagi niyong tandaan, mga kapatid. Walang apostol na kinapos sa kanilang pangangailangan sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Ang punto ko ay kapag ka ang buhay mo nakalaan para sa Diyos, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Amen. And I can be a great testimony sa katotohanan yan. Last Sunday, doon sa anibersaryo ng isang iglesia ng True Bread, nagpatutuo yung isang kapatiran. Sabi niya, dati po ay tumatanggap kami ng 10,000 a week sa aming church. Alam niyo, sabi ng aking kasama, 10,000 a week. 3 months na ni pastor yan. Yung aking misis, sabi ko, tumahimik ka. Totoo naman yun. Sapagkat, mula nung ako'y magpastor, hindi naman ako tumatanggap ng katulad ng mga tinatanggap ng mga ibang pastor. Hindi ko hinanap yun. May panahon na binigyan talaga ako ng church ng parang monthly allowance. Pero alam niyo, kahit yung monthly allowance, kapag ka kinapos, pagdating ng December, sasabihin ko lang sa mga namamahala sa pera, pag sinabi nilang, Pastor, ang church may utang sa iyo na ganito, sabi ko, kalimutan nyo na yan. At malala ko yung pinanggalingan pastor na mga ilan sa inyo. Tatawa kayo. Sapagkat ang church may utang sa kanya. Yung tithes nila ay utang pa rin doon sa pastor. Hindi kayo nag-tithes ng ganito. Kaya may utang kayo sa akin. Oh my God. Totoo po yan. And ngayon, alam ninyo, ang katotohanan niyan. Sino sa inyo gustong tumanggap ng katulad ng sahod ko? Ha? Isang buwan. Ayoko na ulitin kung magkano. Sino sa inyo handang at maniwalang ang Diyos ay hindi nagkukulang? Amen. Pumunta tayo dito sa pang-apat. He appealed or stirred the pride and ambition of men. He appealed or stirred the pride and ambition of men. Ano sinabi niya? Your eyes will be open. You shall be as God, knowing good and evil. So there was 3 offers from the devil. Kailangan ba yun ni Adan at ni Eva? Hindi. Kumpleto na sila.
Pero pinapalabas ng diablo na kailangan nila ito. And that is steering their pride. Ngayon, kung naghahangad ka ng kaluwalhatian, alam nyo, sa sa Israel, talagang pangako ng Diyos yung para sa mundong ito. If you want to become great, you have to be in the line of Abraham, sapagkat sinabi niya, your name will become great. Pero pagdating sa Panginoon, if you want to become great, be servant of all. Yun ang pangako ng Panginoon. Ngayon, marami hindi tinatanggap yun. Kailangan silang boss dito. Kailangan ang kanilang salita ay may autoridad. Tingnan nyo ang leadership ng mga churches sa mundong ito. Iba. They are not servants for the church. They are the boss na kailangan sundin. So, that is how the temptation work in the life of our parents, si Adan at si Eva. So, tandaan lang ninyo ang katotohanan na hindi na tayo dapat ignorante sa pamamaraan ng diablo. Punta tayo rito sa pang-apat. Pang-apat sapagkat pangalawa ngayon. Natapos na natin yung pangalawa last time. Ito ay pangalawa dito sa pangalawang mensahe. Bakit nadaya ang ating mga magulang na si Adan at si Eva? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi nung tinignan nila yung puno, o kaya si Eva muna, nung tinignan niya yung puno, alam niya na bawal eh. Ang tanong, bakit siya pumitas? Agad-agad ba? Alam niyo, nakikita ko dyan, yung tinatawag na rational thinking. Pagrarason o pagbibigay ng dahilan dito. Nandiyan ba kayo? Amen. Alam mong mali, kaya lang pag in-entertain mo at pagkatapos ay iniisip mo, ito, nangyari ito kay Akan. Kilala niyo si Akan? Basahin niyo yung kwentong yon. Bakit siya kumuha doon sa mga sinabi ng Diyos? Huwag kayong kukuha ng anumang bagay mula sa mga taong yan. Ang ginawa ni Akan, siya'y kumuha roon at pagkatapos ay itinago niya at sa susunod na labanan, natalo na sila. Bakit? Wala kang maitatago sa Diyos. Automatic yun. Na kapag ka may sinabi ang Diyos, huwag mong gawin, huwag mong gawin. Ginawa niya ito ng patago. Pero ang bunga ay lantaran. Now, ano ang nais ko sabihin sa inyo? Una, ganito. Ano mang pagtatago natin ng kasalanan, ang magiging bunga niyan ay lantaran sa publiko. Marami na akong nakitang ganyan. There has been a lot of pastors na nag-involve sa sikretong kasalanan. And then later on, ay inilalantad sila ng Diyos. Pala niyo mga Amerikano, hindi lang mga Amerikano, pati mga Pilipino, may mga ganyan. At kahit tayo mga kapatid, akala lang natin ay nakatago sa Diyos. Unang tayo may tatago sa Diyos, nabasa natin kanina, yung Hebrews 4:13. Pag ang Diyos naglantad na, mapalad ka kapag ka ikaw ay nilantad ng Diyos. That is the discipline of the Father. Ang problema lang, marami na inilalantad ng Diyos, nirarasunan pa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magtago ng kasalanan. Sin will find you out. Sabi nga na aklat ng Genesis. Now, mga kapatid, ganito. Pag-ibig yan ng Diyos kapag ka ikaw ay nilantad. Pag ikaw ay nagising, nandun ka sa apoy, wala na. Tapos ka. Kaya habang tayo ay nandito, alam natin na kapag kasalanan, dapat pagsisihan, talikdan, aayawan. Amen ba kayo? Amen. Kaso, pag nirarasunan mo talaga yan, katulad ni Akan, pag ako ay nagkaroon ng ganito, I think, nais kong basahin natin yon mga kapatid. Dahil dito sa Joshua chapter 7, beginning verse 19. Sabi niya, then Joshua said to Achan, natuklasan na, mula sa lahi ni Joshua, yung nag-commit ng kasalanan, dahilan para sila'y matalo sa labanan. Alam niyo isang bagay yan? Kamag-anak ko naman ang leader eh.
Kamag-anak ko naman ang leader. Tatay ko naman, pastor. Tatay ko naman ay leader sa church. Elder sa church. Oy, sarili mong buhay ang pananagutan. Now, so, yun na nakikita ko rito ay Akan. Sabi niya sa verse 19, Then Joshua said to Achan, My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and give him the praise. Tell me what you have done. Do not hide it from me. Then sabi niya sa verse 20, Achan replied, It is true. Umamin siya, I have sinned against the Lord, the God of Israel. Mga kapatid, sabihin natin, umamin. Umamin. Pero yung bang pag-amin niya ay pagpapawalang sala ng Diyos? Hindi. Alam niyo, yan ang nakakalungkot. Yan ang nakakalungkot sa kalalagayan nila. This is what I have done. When I saw the plunder, a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath. So, umamin si Akan. Ano sinabi niya? Na-attract ako dun sa maganda. Tingnan nyo, ang mata ay pintuan ng kasalanan pag hindi natin iningatan. Nabanggit ito sa chapter 6 ng Matthew. And then, mula doon sa kanyang nakita, tingnan nyo yung hakbang ni Eva, makikita nyo rito kay Akan. Kinuha niya. Kay Eva, kinain niya. Kay Akan, itinago niya. Sabi niya, lulusog to. Lusog nga sa tao. Pero sa Diyos, hindi. Andiyan ba kayo? Amen. Naganap ang susunod na labanan. O, natalo sila. Eto na nga. Nagtaka ngayon yung mga Israelita, bakit nangyari ito sa atin? Samantalang yung malaking kalaban, nanalo tayo. Dito sa kakaunti, naging kampante tayo. And then umiyak si Joshua. Nanangis siya sa Panginoon. Sabi niya, bakit ka nagmumukmuk diyan? May ginawa ang mga Israelita. Sumuway sila sa utos ng Diyos. And that was the sin of Achan. So makikita natin, nagpapasimula yan sa kaisipan. Sometimes, mga kapatid, bibihira yung kasalanan na hindi talaga natin pinapahintulutan sa ating kaisipan. Kailangan dito pa lang. The mind is the battleground. Sabi ng Proverbs 4:23. Kailangan paglabanan na natin. Mga kapatid, ingat kayo sa panahon na wala kayong ginagawang tama. I mean, ikaluluwalhati ng Diyos. Dahil dyan, pumapasok ang Diablo. Alala niyo si David? Kailan napasok ng tukso si David? Nung siya ay nagpahinga dahil lagi siyang nananalo sa labanan. Siya ay nandoon sa tore, nagpapahinga. Dinali siya ng kaaway doon. Doon niya nakita si Bathsheba at doon siya nahulog sa kasalanan. Kung siya sana ay naging busy, sabihin natin busy, sa tama, hindi sana siya nahulog sa kasalanan. Pero makita nyo, kapag wala kang ginagawang tama, marami kang maiisip na gagawin na mali. Tandaan nyo to, mga kapatid. Kaya ako, pagka galing sa ibang bansa, sabi ko, parang nalamigan ang utak ko. Hindi pa ako kampante. Sa totoo lang, hanggang ngayon, kailangan makarecover yung aking kaisipan. Minsan ay nirarasunan ko, tumatanda na yata ako, Lord. Nakikita ko yun na minsan ay parang nakakalimutan ko yung verse. Last Sunday, meron yata akong na-miss. Kaya lang hindi chapter, kundi verse. Aaminin ko yun. Dahil yun ay totoo. Pero mga kapatid, naniniwala ako na kahit sa pagtanda, kaya tayong ingatan ng Panginoon. Problema ba natin yung dementia? Kung kayo ay walang iniisip na para sa kaluluwalhati ng Diyos, tatamaan kayo niyan. Pero kung patuloy mong gamitin, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Anong nilalaman ng ating kaisipan? Pag hindi mo yan ginamit para sa Diyos, delikado yan. And so,
Yan ang nangyari kay Eva. Mga kapatid, I think tayo ay muling sumusobra sa ating oras. Ilang oras na ba? May isang oras na ba? Sabihan niya po. Ha? 45 minutes. Isa pa? Ha? Parang ayaw niyo na. May lakad kami. But anyway, mga kapatid, ay pagpatuloy natin ito next week, Lord din ng Panginoon. Pero nakikita natin ang mga katotohanan na tayo ay binibigyan ng Panginoon ng mga katotohanan ito. Pero ayokong kalimutan itong ating pangalawa, Ephesians chapter 2, verse 1, na kanina ibinasa natin. Gusto kong makita niyo ito, mga kapatid. So what am I doing here? Ang ginagawa ko ay mula doon sa ating teksto, nagbibigay naman ako ng babala o kaya ay pampalakas. Mamaya sa anniversary ng ating mga kapatiran doon sa Lower Bigutan, ay iniisip ko na bigyan naman sila ng pampalakas. Pero dito ay itong nakikita ko sa chapter 2 ng Ephesians verses 1 to 3. Basahin ko po muli. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Una, ang buhay natin sa nakaraan dahil sa kasalanan at pagsuway, tayo ay naging zombie. Bagamat yan ay kaisipan ng mundo. We are walking dead. Can you say amen? Amen. Sino man ang nabubuhay sa kasalanan, sa mata ng Diyos, patay ka. Ano man ang gawin mo? You don't have the power of the Spirit of God at kailangan mong ma-born again. Sabi niya sa verse 2, in which you used to live, meaning past tense, ito ng mga taga-Ephesus. When you followed the ways of this world, sabi natin, followed the ways of this world. Follow the ways of this world. Sama. Follow the ways of this world. And the ruler of the kingdom of the air. Sabi natin, ruler of the kingdom of the air. Sabay-sabay. Ruler of the kingdom of the air. Tingnan nyo, yung sinabi niya tungkol sa sanlibutan, at dito sa ruler of the kingdom of the air, magkasama. Meaning, Satan is using the world to attract people. Ang espiritong nasa sanlibutan ito ay espiritu ng Diyos ng sanlibutan ito. Satan is the God of this world. At siya yung dinidescribe dito na ruler of the kingdom of the air. The spirit who is now at work in those who are disobedient. Sabihin natin, disobedient. Disobedient. Saan tumatrabaho ang espiritu ng sanlibutan at ng diablo? To the disobedient. To the disobedient. Hindi niya sinabing sa mga hindi nag-church. No. Doon sa mga disobedient. Alam niyo mga kapatid, inaasahan na ang mga anak ng Diyos ay masunurin. Sometimes the Bible addresses us as an obedient children of God. Basahin niyo yan, hanapin niyo. I think twice na binanggit yan na tayo ay dapat maging mga masunurin. Wala tayong kaibahan sa sanlibutan kung hindi tayo masunurin. Pero, kaya hindi sila sumusunod ay dahil nandoon ang espiritu ng kaaway na kumokontrol sa kanila. Mga kapatid, tanong ko kayo, totoo kaya ito? Sino rito magsasabing totoo? Pakitaas ang kamay. Totoo ba itong sinasabi ng Biblia o hindi? Pakitaas ang kamay. Totoo. O lahat kayo nagsasabing totoo. Na kapag ka hindi masunurin, nasa ilalim ng control ng diablo. Baka sabihin ng iba, pastor po ako, matagal na akong pastor, walang pakialam ang Biblia kung pastor ka. Ako po ay evangelist, walang pakialam ang Biblia kung evangelist ka. Ako po ay apostol, walang pakialam ang Biblia. Ako po ay elder. No. Lahat ng hindi masunurin sa batas ni Kristo, ano? Nasa ilalim ng control ng diablo. Yan ang katotohanan. Kahit anong titulo meron ka, doktor ako, pakialam ng Biblia sa doktor mo. Ako ay ambassador. Ambassador. Walang pakialam ang Biblia. Ang hinahanap ng Diyos ay maging masunurin tayo. Say amen. Amen. So tandaan niyo itong verse na ito. Once na ikaw ay hindi masunurin, may kumokontrol sa iyo. Sabi mo sa katabi mo. Tingnan mo lang. Ay, kumukontrol sa'yo. Huwag niyo sabihin niyo.
Amen? Amen. Yun ang katotohanan pagka hindi tayo masunurin kay Kristo. Ibig sabihin, baka magulat tayo later on sa sinabi ng Panginoon, away from me, you workers of iniquity. Sa Matthew 7:23. Palalayasin ka talaga ng Panginoon sa harapan ng kanyang trono kapag ka hindi ka masunurin. Can you say amen? Amen. Nais ko sabihin sa inyo ito, mga kapatid. Alam niyo, kapag ka tayo hindi sumusunod, ang sakit sa damdamin ng ating Ama ay nandoon. Hello? Amen. Bakit? Una, kapag ka tayo'y masunurin, masaya ang ating Ama. Can you say amen? Amen. Ulitin ko. Pag tayo'y masunurin, masaya ang ating Ama. Amen. Bakit? Kinikilala natin ang kanyang autoridad sa atin. Nagpapasakop tayo sa kanya. Nakahanda tayo sa tunay na pagpapala ng ating Ama. Can you say amen? Amen. Pag hindi naman tayo masunurin, nasasaktan ang ating Ama sapagkat hindi mapapasa atin ang kanyang mga pangako na magaganda. Do not disqualify yourself from the promises of God by being disobedient. Nasasaktan din ang Ama. Hindi dahil sa tayo ay masuwain, kundi dahil nakikita niya yung darating sa akin na pasakit ang ating pagiging masuwain. Can you say amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay ang langin sa ating Diyos na Ama.